Nakakuha na naman ang Philippine Navy ng 2 barkong pandigma mula sa Germany na napakabangis. Ang gobyerno ng Pilipinas ay aktibong nagsusumikap ng modernisasyon upang mapahusay ang mga kakayahan nito sa dagat dahil sa estratehikong lokasyon nito sa rehiyon ng Asia-Pacific. Bilang bahagi ng inisyatiba na ito, nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa pagkuha ng MEKO E-210 na mga barkong pandigma mula sa Germany. Ang ulat na ito ay naglalayong suriin ang mga potensyal na benepisyo at hamon na nauugnay sa pagbili ng mga sasakyang ito ng mga puwersa ng Pilipinas. Ang MEKO E-210 ay isang versatile na klase ng mga barkong pandigma na idinisenyo at itinayo ng kumpanya ng paggawa ng barko ng Aleman, ang ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Ang mga sasakyang ito ay kilala sa kanilang modular na disenyo, advanced na teknolohiya, at mga kakayahang umangkop na ginagawang angkop ang mga ito para sa isang hanay ng mga operasyong pandagat, kabilang ang maritime security, patrol mission, anti-submarine warfare, at humanitarian assistance. Pinahusay na maritime security, ang pagkuha ng MEKO E-210 na mga barkong pandigma ay magpapalakas sa kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas na pangalagaan ang mga teritorial na katubigan nito at ang Exclusive Economic Zone, EEZ, laban sa iba't ibang banta sa dagat, kabilang ang piracy, illegal fishing, at transnational crime. Modernisasyon ng fleet. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang tumatandang fleet ng mga sasakyang dagat, na marami sa mga ito ay lipas na at hindi sapat upang matugunan ang mga kontemporaryong hamon sa maritime. Ang pagkuha ng MEKO E-210 na mga barkong pandigma ay mangangahulugan ng isang makabuluhang hakbang sa modernisasyon na nagbibigay sa Navy ng mga makabagong platform na may kakayahang epektibong gampanan ang mga multifaceted na tungkulin. Interoperability at regional cooperation. Ang standardisasyon ng mga asset ng hukbong dagat kasama ang mga kaalyadong bansa, tulad ng Germany, ay nagpapahusay sa interoperability sa panahon ng magkasanib na pagsasanay at operasyon, na nagpapatibay ng mas malakas na kooperasyon sa depensa, at mga estratehikong pakikipagsosyo sa rehiyon ng Indo-Pacific. Humanitarian Assistance and Disaster Response. HADR, ang kakayahang umangkop at kakayahan ng MEKO E-210 na magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon ay ginagawa silang mahalagang asset para sa mga operasyon ng HADR, na nagbibigay daan sa mabilis na pagtugon sa mga natural na sakuna at pagbibigay ng kritikal na suporta sa mga apektadong komunidad sa malalayong baybaying lugar. Mga implikasyon sa gastos. Ang pagbili ng mga barkong pandigma ng MEKO E-210 ay nagsasangkot ng malaking pamumuhunan sa pananalapi, kabilang ang mga gasto sa pagkuha, mga kasunduan sa paglipat ng teknolohiya, pagpapanatili, at mga gasto sa pagsasanay. Ang gobyerno ng Pilipinas ay dapat na maingat na tasahin ang mga hadlang sa budget at galugarin ang mga opsyon sa pagpopondo upang matiyak ang pagpapanatili ng proyekto. Paglipat ng teknolohiya at paglahok ng lokal na industriya. Ang pakikipagnegosasyon sa mga kasunduan sa paglilipat ng teknolohiya sa tagagawa ng Aleman ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paglipat ng kaalaman at kasanayan sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Gayunpaman, maaaring lumitaw ang mga hamon patungkol sa lawak ng paglipat ng teknolohiya, mga karapatan sa intelektual na pag-aari, at mga kakayahan ng lokal na industriya na masipsip at magamit ng epektibo ang inilipat na teknolohiya. Suporta sa operasyon at pagpapanatili. Ang sapat na infrastruktura, logistik, at mga pasilidad sa pagpapanatili ay mahalaga upang mapanatili ang kahandaan sa pagpapatakbo ng mga barkong pandigma ng MEKO E-210 sa buong buhay ng kanilang serbisyo. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay dapat mamuhunan sa pagpapaunlad ng infrastruktura at magtatag ng komprehensibong pagpapanatili at mga sistema ng suporta upang matiyak ang pangmatagalang pagiging maasahan at pagkakaroon ng mga asset na ito.
Mga pagsasaalang-alang sa geopolitical. Ang pagkuha ng mga ari-arian ng hukbong dagat mula sa Germany ay maaaring magkaroon ng geopolitical na implikasyon, lalo na sa konteksto ng regional na dynamics ng kapangyarihan at mga estratehikong alyansa. Dapat na maingat na suriin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga potensyal na diplomatiko at geopolitical na epekto ng mga pagtatamo ng depensa nito upang mapanatili ang balanse at pragmatikong diskarte sa patakarang panlabas. Ang pagkuha ng MECO ay 2-1-0 na mga barkong pandigma ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagkakataon para sa puwersa ng Pilipinas na pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa pandagat at tugunan ang mga umuunlad na hamon sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Gayunpaman, ang tagumpay ng pagsisikap na ito ay nakasalalay sa masusing pagtatasa, estratehikong pagpaplano, at epektibong pamamahala ng mga nauugnay na hamon, kabilang ang mga pagsasaalang-alang sa gastos, paglipat ng teknolohiya, suporta sa pagpapatakbo, at geopolitical dynamics. Sa pamamagitan ng maingat na pag-navigate sa mga hamong ito, at paggamit ng mga kakayahan ng modernong naval platform, mapapalakas ng Pilipinas ang postura ng seguridad sa dagat, palakasin ang kooperasyong panrehiyon, at pangalagaan ang pambansang interes nito sa dinamikong domain ng maritime. Sa konklusyon, habang ang pagkuha ng MECO ay 2-1-0 na mga barkong pandigma ay nag-aalok ng mga magandang prospect, nangangailangan ito ng maingat na pag-iisip at estratehikong pagpaplano upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito at epektibong mabawasan ang mga potensyal na panganib. Gayunpaman, ang tagumpay ng pagsisikap na ito ay nakasalalay sa masusing pagtatasa, estratehikong pagpaplano, at epektibong pamamahala ng mga nauugnay na hamon, kabilang ang mga pagsasaalang-alang sa gastos, paglipat ng teknolohiya, suporta sa pagpapatakbo, at geopolitical dynamics. Sa pamamagitan ng maingat na pag-navigate sa mga hamong ito, at paggamit ng mga kakayahan ng modernong naval platform, mapapalakas ng Pilipinas ang postura ng seguridad sa dagat, palakasin ang kooperasyong panrehiyon, at pangalagaan ang pambansang interes nito sa dinamikong domain ng maritime.